O ngayon, Iglesia ni Manalo, sagutin nyo yung sinabi ng pare. Ano, magpapapatay na naman kayo ng pare? Katulad ng ginawa ninyo sa ibang mga kaparean? Na dahil natatalo kayo sa debate, pinapatay ni Manalo. Yung ibang mga pare. Akala nyo hindi alam ng lahat yan. Akala ninyo hindi bunyag sa lahat yan kung gaano kayo mga kahayop, gaano kayo kasiraulo. Dito pa lang sa akin eh. Dahil tinamaan sila, dahil alam nila totoo yung sinasabi ni Epifanio Labrador, ayun, papatayin daw nila ako, hahantingin daw nila ako. Ang galing naman ng mga Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, kumusta kayo? Nasaan man po kayo ngayon? At kung hanggang saan po ang abot ng video natin. Ang bago nating pasabog, syempre, nandito tayo para bigyan kayo ng update sa ginagawa ni Epifanio Labrador na walang humpay na sinisiraan ang ating namamahala at ng buong iglesia. Marami po siyang mga pasabog, mga kababayan. Bago po yan, meron po tayong pag-uusapan na kung saan kapareho ni Epifanio Labrador na matapang. Para gusto lang natin ipaalala na ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagbibiro. Itong ipapakita ko sa inyo, mga kababayan at mga kapatid, pati sa mga naninira sa Iglesia ni Cristo na wala sa katwiran, panoorin nyo ito para magpreno-preno kayo ng konti. Tignan natin. Itong ipapakita ko, mga kababayan, isang kilalang tao na nakasuhan ng libel case dahil po sa mapanira niyang mga komento at mga editorial. Tignan natin kung sino po ito. Para yung mga Epifanio Labrador, kung hanggang saan yung tapang mo, dito mo makikita na sa bawat maling ginagawa mo sa buhay mo, mga maling katwiran na ginagawa mo, lalo na itong ginagawa mo sa buong iglesia, lalong-lalo na po ang pagmumura mo sa aming namamahala na si Ka Eduardo Manalo, ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo hindi po nagbibiro. Yang maling hakbang mong yan, panoorin mo ito para meron kang idea kung paano nagsisi itong radio commentator na ito. Tignan natin. Kapatid po ito ng tatlong personalidad na si Rafi Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Simon Tulfo. Kapatid nila ito na kinasuhan po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na naglibot sa buong Pilipinas dahil sa patong-patong na kaso na sinampa ng mga kapatid. Panoorin pa natin para may idea itong mga mokong na ito na talagang walang humpay na paglapastangan sa kapatiran. Tignan natin, mga kababayan, ito siya. Sa iba pa rin balita, sumailalim sa booking procedure ang columnist na si Ramon Tulfo at tatlong editors in chief ng Philippine Daily Inquirer o PDI kaugnay sa kasong libel na isinampa ng Iglesia ni Cristo laban sa mga ito. Sinasabing voluntaryong sumuko si Tulfo sa Makati Police Station, pati na ang PDI Executive Director na si Jose Maria Nolasco, Opinion Editor na si Rosario Garceliano at Associate Editor na si Pergentino Bandanriel Jr. nitong Lunas sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Dasmariñas Cavite Court laban sa mga akusado 10,000 piso ang inirekomendang piyansa ng mga ito. Sa Facebook page ni Tulfo, idinitalya niya ang insidente kung saan 6 na oras umano silang idetine sa Makati Police Station at kinuna ng fingerprints at mugshots habang pinaproseso ang bail bond. Ayon kay Tulfo, ang nasabing kaso ay isa sa 70 libel case
na nagugat sa kanyang isinulat na kolum noong March 2017 tungkol sa pagkakaroon ng malaking private army umano ng Iglesia ni Cristo. Karamihan umano sa kaso ay na-dismiss na habang may 3 pang isinampa sa korte sa Tagum, Davao del Norte, Dasmariñas at Bacoor, Cavite. O yan ha. Ayan mga kababayan at mga kapatid. Simon Tulfo na kinasuhan ng 90 counts of libel case. Talagang ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag binastos mo ang namamahala at nagpahayag ka ng mga hindi makakatwiran na mga impormasyon na paratang sa Iglesia ni Cristo na walang katotohanan at wala sa katwiran, ito ang mangyayari. 90 counts of libel case na yung iba na dismiss pero yung iba talagang tinuluyan. Ang bail ban niya 10,000 pesos. Sikat pa ito Kapatid ito ni Ben Tulfo. Kilala niyo naman yung mga Tulfo, mga kababayan, talagang matatapang. Rafi Tulfo, 'di ba? Mga senador ito. Erwin Tulfo sa Kongreso ito, 'di ba? Tignan nyo, dahil wala sa katwiran, kinasuhan. Tapos talagang parang ordinary daw na tao na talagang pinikturan, ipinasok sa procedure gaya ng mga normal na mga nagkakasala. Bibanyo, hindi ka ba kinakabahan? Sikat na ito. Ito kasi si Montulfo, babalikan po natin. Pasensya na po kayo, binabalikan lang po natin kasi gusto lang natin ipaalala sa mga mapanirang mga vlogger na tapang-tapangan sa social media na mag-ingat-ingat kayo na itong mga paratang nyo po sa pamamahala, lalong-lalo na po ang aming Ka Eduardo Manalo, siguraduhin nyo na meron kayong matibay na ebidensya. Pag wala, maghihimas kayo ng rehas. Kung marami kayong pera, mauubos yan. Ito nga, mayaman na ito, milyonaryo ito, bilyonaryo ito, mga kababayan. Kilala nyo mga Tulfo, tignan nyo yung 3. Diba? Isa lang ang lumaban sa Iglesia ni Cristo na wala sa katwiran. Ayun, napariwara. Nabalitaan nga natin nun nakalaban yung isang artista sa airport. Nabugbog. Nagkaroon ng mga black eye. Siya lang yung kaisa-isang lumaban sa Iglesia ni Cristo na napahiya. Nagsisi sa huli. Dahil sa mga matatapang na wala sa katwiran ng mga bintang niya na maling mga akusasyon sa Iglesia ni Cristo. Ang mga kapatid, nagdamdam talaga mga kababayan kasi siraan nyo ba naman ang namamahala na kung ano-anong mga binibintang nyo, mga kababayan. Balikan natin yung video Epipanyo, eto, warning sa'yo to. Warning sa'yo to. Pinapakita ko lang itong mangyayari sa'yo na maghihimas ka talaga ng rehas. Kasi ang tapang mo Talagang walang humpay na pagsira mo sa kapatiran kung ano-anong mga pinapakalat mo. Sinasabi mo, buburahin mo ang Iglesia ni Cristo sa mapa. Naghahanda na yung mga reliyon na malalaki. Sinasabi mo na 1% lang ang Iglesia ni Cristo. Sinasabi mo na 1% lang
sa kabuuan na populasyon ng Pilipinas, ang Iglesia ni Cristo. Yung mga kapatid nating Islam, marami daw yan. Katoliko, born again, protestante. Nag-uusap-usap na daw sila para daw ipabagsak ang Iglesia ni Cristo. Dahil bantaraw ito sa ating bansa, ang Iglesia ni Cristo. Grabe itong mga paninirang ito. Na binantaan din niya ang ating namamahala. Mga namamahala sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Marami siyang mga death threat na sinasabi. Ngayon, babalik ta rin niya na siya daw yung binabantaan. Malamang gagamitin niya ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo para ibintang sa mga kapatiran. Balikan natin si Montulfo. Ano ba yung ginawa ni Montulfo, mga kababayan? Para reminder sa mga tapang-tapangan dyan, na talagang tignan natin, marami dito Mamamahayag na si Montulfo, inaresto ng Manila Police dahil sa reklamong, tignan natin, eto. Viral ito Interview with Montulfo. Wait lang mga kababayan Panoorin natin para malaman nyo yung mga nangyayari sa mga walang katwiran na umaatake sa Iglesia ni Cristo. Inireklamo ng cyber libel. Ito na. Hinamon niya kasi yung yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo Tapos meron pa siyang binitawan na masasakit. Kaya ito na. Para sa akin. Huwag ka Tsaka nga pala sandali. May ibang nga tayo sandali. Yan. Yung Iglesia ni Cristo, nag-file ng libel cases sa akin. Bakit? Anyari? Kasi yung bang sinulat ko sa Inquirer, na yung raid doon sa compound ng Iglesia ni Cristo. File kayo ng file. Sige, file kayo lahat. Buong bunsa. Tangina nyo. Maria Josep, wala na nga kayong power. Nung araw, siguro, takot na takot yung administrasyon ng araw sa inyo. Panahon ni Digong, hindi, wala sila. Nga kayong masyadong sensitive. At saka, wag ninyo, pinararating sa akin na sasampahan daw ko ng file ng ng libel cases throughout the country. Hindot kayo. Sige, file ninyo lahat. Nagbabasa sila ng column mo, no? Ay, nako, siyempre. Sige. Ay, nako, kayong mga, yun sinasabi ko lang at saka wag din niyo akong takot-takutin na magpa-file kayo ng kaso, Maria Josep. At saka wag din niyo akong takutin na meron kayong yung death squad. Sus, Maria Josep naman. Wala naman tayo. At saka wala tayong sus, Maria. Pag panahon mo na. Kaya lang, be very sure, na tepok ako pag isang buhos ninyo dahil babalikan ko kayo. Ito ba? Taga Sasha? Ngayon mga kaibigan, yung sinasabi ko lang po, dahil narinig ko marami nyung tumatawag sa akin. Sasabi na sa'yo Sasabi. Nagpaparinig. Sabi ko, sige. Hinahinay ka lang. Siguro din sabihin. Hinahinay. But gusto nilang matigil ako sa pagsasalita. Siguro yung kaya ninyo yung iba, hindi ako mapapatigil niyo. Oo. Bakit? Ano bang nireport ko lang naman. Oo. Baka sinasabi na hindi totoo yun. Ganyan. Saka kayo nag-aaway-away. Alam ko bakit kayo nag-aaway-away. Dahil sa pera. Ikaw naman kayo naman lahat daw pa-file sila sa buong Pilipinas. Nako. Sige. Tignan mo buong Pilipinas daw minaliit ni Montulfo ito na hindi siya naniniwala na kakasuhan siya
ng buong kapatiran sa buong Pilipinas. Lilibot si Mon Tulfo sa mga lokal na magkakaso sa kanya, sa mga distrito ng buong Iglesia ni Cristo, minaliit niya. Tignan pa natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung nangyari na talagang nagkaroon talaga ng na sinampahan talaga siya. Ninyo. Bakit pinatawag ka pala? At yan ka kung saan-saan yan. Oh, di ba? Para naman wala naman akong abogadong mga di Campanilla. Ang abogado ko po ay Philippine Daily Inquirer. Oh, di ba? Malakas daw yung abogado niya, mga kababayan. Ito pinapakita lang natin mga kababayan Pero Philippine Daily Inquirer po ang magbabayad ng abogado ko. Di Campanilla. Kailan kayo? Makakausap ka pa, susulatan ka daw ng abogado nitong security agency na ito. Lalagyan niya ng mga article revised penal code. Oh, di ba? Mga ganun technical. Baka Tawa-tawa pa siya, di ba? abogado mo Tignan natin yung yung filing na ng case, mga kababayan. O Epipanyo, eto tinatawanan lang niya dati na hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na minaliit niya itong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil pagkaso kayo. Nagmumura pa magkaso kayo. Akala nyo matatakot ako? Diba? Yun yung mga sinabi niya. Inaano lang natin ito. Binabalikan lang po natin para makita ni Asong Epipanyo Labrador itong mangyayari sa kanya. Na isang sikat na personalidad, nire-recall lang po natin mga kababayan, hindi natin ipahiya ang sino man. Ito'y pinapakita lang natin para maging warning sa mga wala sa katwiran. Pasensya na po kayo mga kababayan na gusto ko lang ipakita talaga ito. Kasi nandito ito sa YouTube Ipapakita ko naman sa inyo yung yung sinampahan na ng kaso. Kasi minaliit niya mga kababayan Minaliit niya yung mga kapatid at ang buong Iglesia ni Cristo Yung sinampahan na siya. Tignan natin. Ito kasi yung sinabi ni Mon Tulfo, yung sinulat niya sa column niya. By the way, why does the INC, which preaches love, maintain a large armory and private army? Meron daw private army yung INC at meron daw mga mga armas. Sabi niya maintain a large armory. Ibig sabihin may private army daw, na which is wala naman mga kababayan. Its columnist Ramon Tulfo are detained by the police for booking procedures Monday over a libel complaint by the Iglesia ni Cristo. Tulfo in the Facebook post says he was with Inquirer's executive editor Jose Maria Nolasco, opinion editor Rosario Garceliano, and associate editor for Page 1 Operations Pergentino Bandairel Jr. INC filed a libel complaint after Tulfo took a jab at the powerful religious group in March 2017 for allegedly stockpiling firearms inside their confidential compound. Tulfo in March 7, 2017 says, quote, "By the way, why does the INC, which preaches love, maintain a large armory and a private army?" He says around 90 cases were filed by the religious group's members all over the country. By his count, most have been dismissed, but 3 complaints were forwarded to a court for trial, 1 in Tagum, Davao del Norte, and 1 each in Dasmariñas and Bacoor, Cavite. Tulfo says, quote, "While our bail bonds were being processed, we were fingerprinted like all ordinary accused. Like ordinary crime suspects, our mugshots were also taken." He adds, quote, "It was the first time the Inquirer editors were placed in such a tight, nay, humiliating situation." The Inquirer previously requested former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II to consolidate the 3 charges into one at the DOJ main office. Aguirre denied the newspaper's appeal. Warning ito kay Epipanyo Labrador at sa mga vlogger dyan na wala sa katwiran. Epipanyo,
sikat na ito ha. Ikaw, mukha kang tukmol. Ikaw, mukha kang daga. Ikaw, mukha kang gutom na aso. Na yung lumalabas sa bibig mo, hindi mo pinag-aaralan. Na sa tingin mo, untouchable ka, nagkakamali ka. Dahil ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag ang kinutya mo, nilait mo, at kung ano-anong mga pamimintang na paninira na wala kang sapat na ebidensya, ay isang malaking kaso yan. Paninirang puri, yung oral defamation, false information, na binayaran ang Iglesia ni Cristo, yung rally na naganap noong Enero 13 ay binayaran ng bilyon-bilyon para isagawa ito. Napakarami mong mga binitawan. Ang isa pa ang masakit, minura mo ng malulutong ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Kami, hindi namin ginaganyan yan. Minamahal namin yan. Sa pagsamba, pinapanalangin namin yan si Ka Eduardo na maging maganda ang kanyang kalusugan, humaba pa ang kanyang buhay. Ingatan siya palagi saan man siya pumunta. Pumunta man ng ibayong dagat para magsagawa ng mga kaukulang magagandang gawain ng Iglesia ni Cristo. Ikaw, ganyan-ganyan lang na banatan mo. Ganyan-ganyan lang na pagmumurahin mo. Tapos itong mga sinasabi mo, sige, kasuhan nyo ako. Gumaganong ka pa. Eto nga tumatawa pa nung una Pero nung kinasuhan na, umiyak Epifanio Labrador, sino ka? Diba? Eto, sikat na ito, ikaw kutong lupa ka lang. Na nagsasabi ka ba na Mongoloid ang aming namamahala? Itsura mo pa lang Mukha kang hindi kumakain. Mukha kang malnourished na anak ng aso na nakita sa kalsada na basang-basa habang umuulan. Isa kang di ko alam kung tao ka pa Talagang feeling mo talaga untouchable ka Diba? Epifanio Labrador, warning na sa'yo yan. Siguro sa ngayon, okay ka pa. Ganyan din sinasabi ni ni Montulfo nun Sige, kasuhan nyo ako. Nagmamalaki pa siya na sige, meron akong mga dekampanilyang mga abogado, di ba? Meron din akong pera, di ba? Binalikan lang natin mga kababayan hindi tayo nagaano dito na walang basehan. Hindi ko nais ipahiya ang mga tao dito. Gusto ko lang maliwanagan ang mga ito na bawat salitang binibitawan nyo na wala sa katwiran, na ikakasira ng buhay at pamumuhay ng tao o paninira na yung ginagawa mo, na sinisira mo yung reputasyon para ipakalat ang mga maling mga balita na lumalabas sa bibig mo, Epifanio Labrador, at sa mga vlogger dyan na gusto lang mag-viral, na pag kinontent nyo ang Iglesia ni Cristo at idikit nyo sa inyong mga video, malalaki ang views nyo. Sa ngayon siguro, magpaka-happy pa kayo. Marami na kayong kinita dahil ginawa nyong content ang Iglesia ni Cristo. Nandito po kami mga kababayan bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo na
dedepensa sa mga taong ito. Ang mga taong ito, mga kababayan, talagang akala mo matatalino na bawat naisin na maisip sa kanilang pag-iisip na lumalabas sa kanilang mga bibig. Akala mo magagaling. Puro tae naman kayo. Sa totoo lang, wala kayo sa katwiran. Pinagkalooban kayo ng Panginoong Diyos ng mga talento na ginagamit nyo ngayon. Pero hindi nyo ginagamit sa tama. Yan ang end ng karir nyo. Nandito ako, mga kababayan, para magsabi lang ng katotohanan na lahat ng mga paratang nila na sinasabi nila sa aming namamahala sa Iglesia ni Cristo na bantaraw ito sa buong bansa, hindi po yun totoo. Nakita nyo naman. Sa mga pag-a-apply pa lang ng trabaho, Iglesia ni Cristo na ang tinatanggap. Bakit? Alam nila, pag Iglesia ni Cristo, mapagkakatiwalaan, hindi magnanakaw. Nasa katwiran, magtatrabaho yan kahit walang tao. Kasi yan ang bilin ng namamahala. Ipakita nyo na isa kayong Iglesia ni Cristo. May tao o wala, manindigan kayo. Magtrabaho kayo na naaayon sa utos ng Panginoong Diyos, na naaayon sa mga doktrina. Diba? Tas sinasabi ni Epipanyo sa mga politiko daw na sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo, nanghihingi daw ng mga pabor, mga kababayan. Nanghihingi daw ng mga pwesto, lalong-lalo daw yung mga matataas sa posisyon sa gobyerno, lalong-lalo na sa hukuman daw. Halimbawa, mga abogado na gustong magkaroon ng posisyon. Mismong tagapamahala daw ang nagsasabi, ilagay mo yan. Halimbawa, sa PNP, sa NBI. Kung saan man mga ahensya ng gobyerno, ang namamahala daw ang nagdidikta. Walang ganyan, mga kababayan. Walang ganyang gawain ang namamahala at ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Nagkakamali lahat ng mga paratang nyo. Epipanyo, sa ngayon siguro okay ka pa. Hindi pa nakakarating yung mga sugpina mo para kasuhan ka. Mababalitaan na lang na napicturean ka na ng gaya nito. Di ba yung mga mugshot? Yung mga may ginaganon? Di ba? May pangalan, may edad, wastong gulang. Di ba? Yung kaso, libel case. Sa ngayon siguro okay ka pa. Epipanyo Labrador. Pero merong hangganan yung katapangan mo. Wala kaming galit sa'yo, Epipanyo Labrador. Hindi kami masamang tao. Lumalakad kami na ayon sa sinusunod naming doktrina. Nasa katwiran lahat. Nagkakasala man kami, pero hindi gaya mo. Kasi hindi naman tayo perpekto. Nagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero yung mga ginagawa mo, halos talagang pagbantaan mo pa ng... Dapat po, kung akong tatanungin, turuan ng leksyon itong Iglesia ni Manalo. Pugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Masama ang aming namamahala Talagang kahit si Congressman Marcoleta hindi nakalusot sa iyo Sasabihin mo pang dudukutin mo yung mata niya. Grabe ka talaga, Epipanyo Labrador. Matapang ka talaga. Tapos sasabihin mo, pinagbabantaan ka ng mga kapatid. Hindi po yan totoo. Walang ganyang Iglesia ni Cristo. Na sinasabi mo pa na yung mga natatalo sa debate. Di ba sinasabi mo yung mga natatalo sa debate? Na kadebate ng mga ministro sinasabi mo na pinapatumba, pinapapatay. Hindi totoo yun. Talagang
kung meron kang may pakita na mga ebidensya, ipakita mo. Ipakita mo sa hukuman. Pagka totoo yan, lahat kami na magkakapatid sa Iglesia ni Cristo, hiwa-hiwalay na kami. Lahat ng mga paratang mo, pati si Aling Marie, na mga paratang din niya na nagkautang-utang ng Iglesia ni Cristo, mga nasanla na mga ari-arian ng Iglesia ni Cristo, magpakita ka ng totoo na merong notaryo ng isang abogado na hindi lang print mo, kinuha mo lang, pinagawa mo sa rekto. Ipakita nyo yung mga ebidensya nyo. Tapos, pumunta kayo sa korte, patunayan nyo, pagka totoo yan, Aling Marie, Epipanyo Labrador, kayo yung mga dito yung mga talagang makukulit Yung iba, di ko na pinapansin Pero mag-ingat-ingat din kayo. Yung mga vlogger na walang humpay na naninira sa Iglesia ni Cristo. May makita lang akong pinagbibigyan ko pa yung iba pero ito kasing dalawang ito, matatabil ang dila. Kumbaga nasilihan na talaga ang tatapang Akala mo, untouchable talaga yung talagang kala mo, daig pa nila yung mga anak ng mga hari itong ang pinakita ko sa inyo, kinasuhan ng 90 counts of libel case sa buong Pilipinas Yung iba na-dismiss, yung iba. Lumusot ka sa isa, meron pa ding hindi ka lulusutan sa dami ng magkakaso sa'yo. Epipanyo Labrador, Aling Marie, ituloy nyo lang yung mga ginagawa nyo. Kasi ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi nagbibiro. Maraming mga abogado dyan. Maraming mga dikampanilyang mga abogado. Galing-galingan nyo pa. Tinatawanan na lamang kayo Kasi alam namin na bawat paninira nyo, yun naman yung ikinalalakas ng aming pananampalataya. Ganon kaming mga Iglesia ni Cristo. Habang inuusig kami, doon naman kami lumalakas. Doon kami pinagpapala. Doon kami nahuhubog. Panahon pa ni Felix Manalo Napakarami ng mga pang-uusig na noon gusto pa nilang pasukin yung sentral. Nanaig ba sila? Yung mga kalaban. Kairan nyo, daming mga umapi. Nagtagumpay ba yung mga kalaban? Hindi. Hanggang ngayon, tinatawanan na lang kayo ng mga kapatiran. Pero itong mga, yung mga naninira, galing-galingan nyo kasi malapit-lapit na yung tawa kayo ngayon, iyak kayo later kasi makakasuhan kayo ng napakaraming cyber libel case. Epipanyo Labrador, sagutin mo ito gumawa ka ng video, magpakita ka ng mga ebidensya para may pakita mo sa hukuman. Pag totoo yan, di go, di ba? Hiwa-hiwalay na kami. Hindi na kami susunod sa namamahala. Kung totoo yan, pero pag hindi, maghimas ka ng rehas. Sabi nga merong paparusa sa'yo. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi kami gumaganti. Merong Panginoong Diyos, merong Diyos sa buhay ang Iglesia ni Cristo. Siya na ang bahalang magparusa sa'yo sa mga ginawa mo sa namamahala namin. Sinasabi ko nga sa iyo napakaraming mga personalidad, napakaraming mga kilalang tao, na mga makapangyarihan, kinalaban ang Iglesia ni Cristo dahil wala sila sa katwiran. Umiyak lahat sila, nabigo lahat sila. Ito ngang isa, yung matanda na. Matanda na, namumuliti ka pa Diba? Yung isa, si Tatang. Pangalanan nyo ito yung Tatang na
na tumanda na namumuliti ka pa. Diba? Ine-question niya yung INC rally. Baliwala daw yung batas. Diba? Bakit daw susundin ang Iglesia ni Cristo? Nung panahon mo, ikaw yung nanguna na tanggalin si Apo Laki Diba? Tapos sasabihin mo ngayon, may ganyan-ganyan ka pa. Parang nakakalimutan nyo na kayo ang namuno noon. Noong 1986 ba? 1987. Nung pinatalsik itong si Apo Lakay na tatay ni BBM. Diba kayo yung nanguna noon? Tapos ngayon, magsasabi kayo ng ganyan. Parang nakalimutan nyo na. O mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Yan lamang po ang aking bahagi. O Epifanio Labrador. Siguro, nangangatog na yung mo, pinagpapawisan ka na ng malalaki dyan. Pawis na pawis ka na dahil kinakabahan ka na. Na lilibot ka sa buong Pilipinas. Magtutur ka na. Ihanda mo na yung pera na naipon mo sa YouTube ha. Mukhang marami-rami ka na kasi ginatasan mo na ang Iglesia ni Cristo Siniraan mo pa Ginatasan mo na siniraan mo pa. Kaya humanda ka. Talagang maghihimas ka ng rehas. Mga kababayan, salamat sa inyong lahat. At sa mga kapatid na Iglesia ni Cristo, kumalma po kayo. Huwag po nating patulan itong mga taong ito. Nandito tayo para depensahan yung mga ginagawa nila. Iwasan po natin yung mga magkokomento ng mga masasama kasi gagamitin po yan ng kalaban ng Iglesia ni Cristo para ibintang po sa atin. Maraming ganyan. 'Di ba? Wag naman nawa na, 'di ba? Kasi gagamitin niya ng kalaban para ibintang po sa atin. Kaya salamat po. Diyos na pong bahala kay Epifanio. Sa mga kapatid na naghahanda na po ng demanda, ready na ni Epifanio yung sarili niya. O Epifanio, wag kang iiyak ha. Baka mamaya magaya ka dito na sa sobrang yabang bumahag yung buntot Parang tuta na umiiyak Parang sanggol na tuta na umiiyak na iniwan ng nanay. Ganyan ka pagka naghimas ka ng rehas. Mga kababayan, salamat sa inyong lahat. Once again, pa-like po at pa-share po. Lalong-lalo na po yung mga kapatid sa buong mundo. Sa Pilipinas po, nationwide po. Sana po mapanood nyo po. Sana po mapanood nyo po ito. Paki-share na rin mga kababayan. Ipakalat po ito para marating ng bawat mga lokal itong video na ito na para makita ni Epifanio na ang Iglesia ni Cristo, mga kapatiran ay nagkakaisa. Kung nilapastangan mo ang namamahala, nilapastangan mo ang buong Iglesia. Kami na ang murahin mo ng murahin, okay lang. Wag lang ang aming namamahala, Epifanio. At sa lahat ng mga bumabastos sa Iglesia ni Cristo, Diyos na ang bahala sa inyo. Maraming salamat po.